Ito ang mainit na balita ngayon na pinag-uusapan ng taong bayan sa mga social media, kung saan trending ngayon ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Vancouver, Canada, kung saan sinalubong siya ng mga demonstrasyon isinagawa ng ilang Pilipino sa ibang bansa. Sa mga lumabas na video sa social media, maririnig ang matitinding panawagan at batikos laban sa administrasyon, habang maging ang ilang opisyal, katulad ni Claire Castro na kasama sa biyahe, ay naharap din sa mga tanong at puna mula sa mga nagprotesta. Para sa mga bumabatikos, isa itong malinaw na sinyales ng lumalaking pagkadismaya ng ilang Pilipino sa mga isyung gaya ng flood control project, kabuhayan, presyo ng mga bilihin, at mga pangakong sa tingin nila ay hindi pa natutupad. Pero ano nga ba ang buong kwento? Ano ang naging dahilan ng matinding reaksyon ng ilang kababayan natin sa Canada? At ano ang pananaw ng kampong kritikal sa administrasyon tungkol sa isyong ito? Bago natin alamin ang kabuuang detalye, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong talakayan. At ngayon, panuorin natin ang opinyon ni Banateros Boss Dada TV. Larangan ng entertainment, yung mga singers natin dito sa Pilipinas, yung mga hindi pinapansin ng mga singers dito sa Pilipinas, pag nagpupunta sa abroad, standing ovation yan, pag sumasali ng mga singing competition yan sa ano. So, multi-talented tayo, adaptable tayo, matatalino tayo, magaganda at mga gwapo ang lahi natin. I mean, bakit ang hirap-hirap ng bayan nating Pilipinas? Ang problema ba ay nasa tao? Ang problema ba yung geographical location natin? Ang problema ba yung yung ating mga lupain? Ang problema natin, tama ka dyan, Jane Santos, ang problema natin yung mga inilalagay nating mga tao sa gobyerno, puros mga magnanakaw puros mga kawatan. Yun ang problema natin. Bumabanat tayo sa mga nasa gobyerno kasi supposedly inilagay natin yung mga tao dyan sa gobyerno para magtrabaho para sa atin. Inilagay natin sila dyan para ma-experience natin yung mga na-experience natin sa ibang bansa. Kami ba, ako ba, gusto ko bang pumunta ng Hong Kong para maranasan ito? Gusto ko pa bang pumunta ng Japan? Kung kaya ko nang makuha lahat ng mga nakikita ko dito sa ibang bansa, diyan sa bayan natin, diyan na lang ako. Ang sarap, there's no place like home. Kung sa tingin nyo ba, yung mga Pilipino, merong sapat na trabaho sa Pilipinas, do you think mag-a-abroad pa sila to work? Hindi na. Kung meron bang opportunity na yung mga nabibili ng mayayaman, nabibili din ng mga mahihirap katulad dito sa ibang bansa, meron tayo sa Pilipinas, sa tingin nyo, aalis pa ba yung mga tao dyan sa Pilipinas? Syempre, hindi na, di ba? So yun, bumabala tayo sa gobyerno because hindi nila ibinibigay sa atin yung mga bagay na dapat nilang ibinibigay sa atin. Kasi every time na meron silang what do you call this, pinapangako sa atin sa tuwing may kampanyahan, na umaasa naman tayo dun sa ipinapangako nila sa atin, sinisingil natin sila. So huwag kayong magagalit, lalo-lalo na yung mga troll. Kung naniningil tayo sa kanila, sabihin nyo, hindi nyo naman binoto bakit kayo naniningil? Ganun pa rin. Binoto mo o hindi, kapag nanalo na, presidente na siya ng buong Pilipinas. Kay Dilawan ka, kay Pulahan ka, kay Duterte supporter ka, kapag ka nanalo ka na at ikaw ang presidente ng Pilipinas, presidente ka na ng lahat ng Pilipino, hindi ka presidente lang ng mga bumoto sa iyo, hindi ba? Ganun lang naman yun. So, bumabanat ba tayo sa gobyerno dahil lang ayaw natin doon sa politiko? Oy, maraming salamat kay Nobel Tulyaw. Naku, na-miss kita, Nobel Tulyaw Nobel Tulyaw, mabuhay ka. Tagal na natin hindi nagkita at nagkausap Maraming salamat sa inyong sa inyong pakulay. So, na-miss ko yan yung mga pakulay niyo. The rally in Canada is true. Oo nga Pero ano ba, yung rally dyan sa Canada, pakilagay nga dyan sa mga nasa Canada. Kasi may mga nagsasabi na yung mga sumisigaw daw dyan, mga aktivista yung mga akbayan. Meron bang mga normal na mga Pilipino, let's say for example, mga maisog, yung mga Inday Sara for President movement, yung mga nandiyan dyan sa, Willie Kaliwan, maraming salamat sa iyo dyan sa Japan. Kita tayo dyan sa Japan pagpunta namin dyan, Ibanat by sa December. So ayun, yun nga yung question ko. May nagsasabi kasi sa akin, may mga nagsisend sa akin ng mga videos na hinahekel si Bongbong Marcos dyan sa Canada. So ang tanong,
ang yung mga nag-heckle ba sa kanya, mga aktivista ba yun? O yung mga Pilipino katulad ng mga nagpunta sa Amerika at saka dyan sa Japan? Kasi nung nagpunta si Bongbong dyan sa Japan, yung mga sumisigaw sa Japan, talagang ano yun, yung mga Pilipino, yung mga OFW talaga. O, kasi walang komunista dyan sa Japan eh. Pero dyan sa Canada, marami kasing may mga grupo. Just saw it in the real sa Filipino Canada. Yes. Ayun na nga, yun nga yung tanong ko kung yung mga nagsasalita ba na ganyan, mga corn beef ba yan o mga mga Pilipino. O, kasi kung corn beef yan, wala yan, walang kwenta yan. Putangin na sila rin yan, magkakakampi rin yan eh. O, so malabo yan. Pero kung ang nandoon, yung mga talagang Pilipino, katulad ng mga nasa Japan, di ba, nagpunta si Bongbong sa Japan, nagmukhang tanga siya doon dahil talagang hinabol siya ng mga Pilipino, yung convoy niya, nakakahiya pa naman dahil nire-respeto pa naman ng mga Hapones. Felicita Soberano, salamat po. Mabuhay ka dyan sa Amerika. God bless you. At saka nung nagpunta siya sa New York, hati halo, merong mga makakaliwa and at the same time meron yung mga maisog na mga Pilipino na nagpunta dyan, di ba? So yun ang di natin alam. But then again, nakakahiya pa rin yun. Hindi ko nga maintindihan yung Prime Minister ng Canada. Bakit mo pa i-accommodate yung isang leader na alam naman ng buong mundo na kapatid na mismo nagsabi na adik at saka magnanakaw yan, hindi ba? So, ewan ko lang, siguro politika, but then again, baka pag nakatalikod, sabi nga nila, meron nga ako nakitang post sa Facebook, hindi ba? Sabi nga nung post sa Facebook, dati nagpadala ang Canada ng basura sa atin. Ngayon naman, ibinalik na natin yung basura sa kanila. Kasi ibinalik na si Bongbong Marcos, which is basura. Alam nyo, pwedeng i-control ng Marcos administration yung kanilang comment section. Pwede na lang patayin yung comment section. Pero mga bossing, grabe doon mismo sa Facebook page ng Prime Minister ng Canada. Oo, grabe. Nobel Tulio, thank you very much again. I miss listening and or watching to you every time I eat my breakfast. Thank you very much, Ma'am Nobel Tulio. Mabuhay ka. Ito yung kaibigan ko diyan sa Amerika na na every morning kasama natin yan. Kaya lang hindi na tayo masyadong nakapag-live. Pero mas maganda pa rin naman yung mga ina-upload natin. Thank you very much, Tita Nobel Tulio. Mabuhay ka. I miss you. Nagkita kami nito sa saan ba tayo nakita sa California? Tayo ni Boss Radel. Oy, putra guys, mabuhay ka. Ito na yung mga 2x2 mga kaibigan kong mga 2x2. Na-miss nyo ba ang live stream natin? I only speak English so I can understand because I have some Filipino colleagues. Hindi kasi itong ewan ko, itong chat ng YouTube ko naging English eh. Hindi teka, titignan ko dito. Chat. Wait lang wala hindi na hindi ko natatranslate siya sa English eh. Saan na ba tayo? Ayan, si Bongbong dyan sa Canada. Oo. Wala namang nagmumukhang tanga lang yan dyan. Yung basura natin, itinapon natin. Yun nga, tinitingnan ko yung comment section doon sa Facebook nung Prime Minister nila. Grabe. Talagang dinagsa. Sinabi na, sayo na yan. Iano nyo na si Bongbong, wag nyo nang iuwi sa inyo na yan. Total naman, inaasikaso nyo sa inyo na yan. Pero, ayun medyo parang dati kasi nagkaroon ng boycott na nangyari dyan sa McDonald's, tandaan ninyo. Nung si Vice Ganda bumibira sa mga Duterte, tapos siya ang endorser ng McDonald's. Tapos, if I'm not mistaken, talagang medyo nag-dip yung sales ng McDonald's dahil doon. At ngayon naman, Jollibee. Bumisita kasi dyan sa Jollibee yung basurang presidente natin, yung pinakawalang kwentang presidente natin. Nagpunta dyan sa Jollibee and yun nga, naglalakad siya, minumura siya ng mga tao. Shame on you. Hindi ko alam kung naiintindihan niya yung shame on you pero shame on you. Pero tumitingin siya, nakangiti pa siya. Parang hindi talaga tinatamlan nito si Bongbong ng hiya, no? Wala talaga siyang hiya na kahit na anong sabihin mo sa kanya, kahit na anong sigaw mo sa kanya, kahit pagmumurahin mo sa kanya siya, wala siyang pakialam. Kasi nga nanalo na siya. Oo, at saka pa-exit na siya so wala na siyang pakialam. Just the rally not effective, maybe some effects, but best, ewan ko kung anong tinagalog mo, bakit yan ang lumabas siya. Yes, so numb. Oo, talagang wala na siyang pakiramdam. Sabi nila kapag ka-addict daw, ganyan Kapag ka-addict ka, kahit anong sabihin sa'yo, wala ka ng pakialam. Kapag ka-addict ka daw, puging-pugi ka sa sarili mo. Lahat ng ginagawa mo, feeling mo, tama. Ganun daw pag-addict. Kaya nakakasama natin na addict siya. Hindi, yung kapatid niya mismo nag-akusa sa kanya. Maniniwala ba ako sa kapatid niya? Oo naman. Mas maniniwala ako sa kapatid niya, syempre, kaysa dun sa spokesperson niya na wala namang alam tungkol sa pinagdaanan nila, hindi ba? So,
nakakaya talaga itong mga pag binasa mo talaga yung comment, ayan nakalagay doon King of Corruption, Flood Control Scandal. Tapos pag tiningnan mo yung mga tao na nagko-comment doon sa Facebook account or page nung Prime Minister ng Canada, pag tiningnan mo mga totoong tao. Hindi sila katulad ng mga nagko-comment doon sa nagko-comment doon sa ating mga Facebook. Pagka nagla-live tayo sa Facebook, nagko-comment na pagka-check mo yung mga account nila, wala talagang mga pangalan eh. Walang mga account, walang mga mga followers, pero pag tiningnan mo yung mga ko-comment doon sa Prime Minister ng Canada, grabe talaga, mga totoong tao, mga talagang private at personal mga accounts. Nakakatuwa rin eh, kasi yun nga, alis pa ng alis, di ba? Pero yun nga, yun yung sinasabi nila na sa kabila ng nangyayaring gulo dito sa Pilipinas, di ba may rally ang Iglesia ni Cristo, umalis pa yung presidente natin. Maraming mga nagsasabi na bakit pa siya, na nagkaroon daw ng ex-deal, kaya umalis na siya kasi initially sinabi hindi daw itutuloy yung pag-alis niya, pero biglang ituloy yung pag-alis niya. And then pag-alis niya, the day after, natapos na yung rally ng Iglesia ni Cristo. So ang tanong, nagkaroon nga ba ng ex-deal? Kasi maraming mga nag-aakusa sa Iglesia ni Cristo na nagrarally lang daw sila, pag nakuha na yung gusto nila, humihinto na sila, o ganun, may mga ganyan eh. Kaya nga pinaliwanag ko nung nakaraan na palagay ko hindi naman ganun. Siguro naman, klaro na din sa atin na hindi yun ang layunin ng Iglesia ni Cristo, na hindi lang makasuhan si Rodante Marcoleta. Kasi kung totoo yung kumakalat na chismis na nakipag-ex-deal na sila sa gobyerno, ayan na, nakita nyo naman kinasuhan na kahapon ng sa Sandigan Bayan si Rodante Marcoleta ng plunder. At mayroon pang 3 kasali doon sa plunder na yan, si Mike Defensor at saka yung 2 funders ni Rodante Marcoleta dyan. So ano ba yung naging issue niyan? Okay, paliwanag natin ng konti. Tapos kayo ang tumansya kung ano yung tama. Okay, so tumanggap si Rodante Marcoleta ng pera, 75 million from a total of 75 million. 30 million kay 35 million yata kay Mike Defensor, or 30 million plus how many millions na lang doon sa dalawang other person na sinasampahan ng plunder. Sabi kasi sa plunder law, yun daw hindi lang daw, kasi lagi natin sinasabi is public funds, di ba? Public funds, yung ginamit mo, ninakaw mo yung pera ng taong bayan, taxpayers' money, ninakaw mo. Therefore, pwede ka nang kasuhan ng plunder. Sa plunder law pala, hindi lang basta pera ng gobyerno. Pagka meron kang ill-gotten wealth, tumanggap ka ng regalo, tumanggap ka ng kickback, plunderous yan. So, regalo. Pag ang regalo na natanggap mo, ang pera na natanggap mo, or ang kickback mo is more than 50 million, ayan na, dyan na ngayon papasok dyan sa plunder. Okay, paano ba nagkaroon ng problema dito? Nagkaroon ng problema dito mga bossing. Nag-file siya ng Certificate of Candidacy ng December na siya ay tatakbo bilang senador sa May elections. Ngayon, January, nagbigay sa kanya ng pera itong mga tao na ito. So nagbigay ng pera sa kanya itong mga tao na to, si Rodante Marcoleta mismo yung umamin sa kanyang show sa Net25 na may nagbigay talaga sa kanya ng pera ng January na tinanggap niya na hindi niya inilagay sa kanyang sose kasi nga ayaw naman nung mga tao na mapangalanan sila. So parang hiniling na lang nung mga tao na yon na nagbigay sa kanya ng pera is utang na loob mo na lang yan sa amin, wag mo nang bayaran. So basically, binigay namin yan sa'yo, no strings attached, pero may utang na loob ka sa amin. Parang ganun yung pinalalabas nila. So ngayon, si Rodante Marcoleta, tinanggap yun, and then nagkaroon ng eleksyon, hindi niya nilagay sa sose, nagkaroon ngayon ng kaso sa COMELEC. So yung kaso sa COMELEC, ang dinahilan ni Rodante Marcoleta doon sa kaso niya sa COMELEC is hindi niya ginamit yung pera na yun sa kampanya. Natanggap niya yung pera na yun, pero dahil nga ayaw nilang mapangalanan so hindi niya ginamit yun sa kampanya. At yun na yun. So kaya na-dismiss yung kaso niya sa COMELEC. Ngayon ang problema, yung dinahilan niya sa COMELEC, yun ang ginamit ng ombudsman para kasuhan siya. Na tumanggap siya ng pera kasi bawal nga ang tumanggap ng pera, lalong-lalo na gift ang any government official. Kasi technically, congressman pa siya during that time. Noong January 2022, siya ay congressman pa. At sabi nga nila, magsisimula lang daw, magiging legitimate candidate ka kapag ka nagsimula na yung kampanya, which is mga March yan.
So yun. Ginamit ng ombudsman yung reason niya para ma-dismiss yung kaso niya sa COMELEC at yun ang isinampa sa kanyang kaso. Kumbaga, ang ginamit na ebidensya ng ombudsman is yung mismong mga statement niya sa kanyang mga panayam patungkol doon sa pondo na yun. So, kaya bang patunayan ng ombudsman na ng plunder itong si Marcoleta? Hindi natin alam. Pero kaya ba ni Marcoleta na lusutan itong kaso na ito? I believe so. Magaling man yan si Marcoleta at hindi naman yan magbibitaw ng salita si Marcoleta na ipapahamak niya yung sarili niya. So, alam naman din natin na talagang ang motivation ng ombudsman is itong mabawasan talaga yung mga senador sa minority, yung senador na mga kaalyado ni Alan Peter Cayetano para diyan sa nalalapit na impeachment. Pero delikado ba si Marcoleta rito? Sabi naman ni Marcoleta, hindi naman siya natatakot makulong. So kung hindi siya natatakot makulong and nakita natin na kinasuhan naman siya ng ombudsman, ibig sabihin ano na yon, moot na yung yung issue, chismis na itong mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ay huminto dahil nagkaroon na ng ex-deal. Bakit nga ba huminto yung Iglesia ni Cristo? Magastos din kasi yan, mga bossing. Napakahirap din kasi. Sabi ni Franzo Madrid, what if it was given voluntarily and not asked for? It's the same thing. Kapag tumanggap ka, if you're a government official, tumanggap ka ng pera in a form of whatever, gift or whatever, basta hindi mo siya dineclare, ill-gotten wealth daw yun. So, kaso daw yun. So, in the case of Marcoleta, kung ikaw ay congressman, tumanggap ka ng regalo, kasi bawal na bawal talaga yun, yung tumatanggap ka ng regalo. Kahit daw ano lang yan, kahit relo, kasi ano yan pwedeng abusuhin yan na halimbawa yung kickback mo, idadaan na lang as regalo. So, kung legal na tumanggap ang isang politiko ng regalo, ibig sabihin, madali siyang makukurap. Pwede siyang mabili, hindi ba? Yung mga nila. Marcos has heaps of acceptance. Good morning. We are, pa ba yung mga niya? Boss, is Boying's evidence strong? Yan? Pag tinanggap yan kasi, ganito, pag tinanggap yan ng Sandigan Bayan, ibig sabihin may probable cause. Kasi pwedeng i-dismiss ng pwedeng i-dismiss ng Sandigan Bayan yung kaso na yan kung walang tawag dito. Kung walang probable cause, i-dismiss yan. But may nakita yung Sandigan Bayan na probable cause, kaya tumuloy. Yun ang problema. Ang problema nito, hindi pa naman, na-raffle na kasi yan na-raffle na siya sa Sandigan Bayan. So, yung Sandigan Bayan, nasa sa kanila na yun, kung mag-i-issue na sila ng warrant of arrest. Kasi nga, ang plunder po kasi is walang walang bail. So, pag nag-issue sila ng warrant of arrest, kailangan mag-adhere ni Rodante Marcoleta. That's if yung kasi magkaano pa yan magsasagutan pa yan doon nga tayo naiinis hindi ba? Naiinis nga tayo kasi supposedly dapat magsasagutan pa yan bago mag-issue ng ng warrant Pero ang nangyari kasi kay Bong Revilla at kay Jinggoy Estrada is hindi nila alam na may kaso sila, hindi nila alam kung ano yung kinakaso sa kanila, hindi pa sila pinapasagot doon sa mga ikinakaso sa kanila, ikinulong na sila. Yun ang problema. Why did other politicians accept donation? Like the mayor allegedly donated 240 million to BBM. Ayun na nga, dyan na nga lumalabas yung double standards sa sa ombudsman. Kasi wala namang actually complainant kay Rodante Marcoleta di ba? Ang mismong itong ombudsman yung gumawa ng investigasyon para makasuhan si Marcoleta. Na katulad din kay Inday Sara, di ba? Sinisilip nila yung confidential funds ni Inday Sara. Pero kung titingnan mo, mas malaki yung confidential funds ni Bongbong Marcos. At kung pag-aaralan mo, mas lalong walang napupuntahan yung confidential funds ni Bongbong Marcos compared kay Inday Sara, di ba? Wala talaga, as in, mantakin mo si John B. Crimulla, nang hihingi pa siya ng tulong sa mga OFW para lang malocate si Zaldico. O nakita nyo, ang Sandigan Bayan, anong ginawa ng Sandigan Bayan sa kaso ni Zaldico? In-archive na nila yung kaso ni Zaldico. Ibig sabihin, itinago na nila, hindi na gumagalaw, wala nang patutunguhan yung kaso niyo, kaya in-archive. So, ibig sabihin, wala na. Hindi na nila ipupursue si Zaldico. Kumbaga, si Zaldico, kapag umuwi na lang siya sa Pilipinas, doon na lang siya huhulihin kasi meron siyang pending na kaso rito. Pero yung itatrabahuhin pa ba siya? Hahanapin pa ba siya? Hahuntingin pa ba siya? Hindi na. Bakit? Kasi nga, yung ombudsman, yung Sandigan Bayan,
in-archive na yung kanyang kaso eh. So mabalik tayo doon sa mga tumatanggap ng mga politiko ng gift katulad ni Bongbong Marcos na tumanggap kay Lagdameo. Yun talaga ang pangit kasi tumanggap siya ng 240 million kay Lagdameo tapos naging cabinet secretary naging special assistant to the president si Lagdameo. Si Mel Robles na kaibigan din nila, nagbigay din ng 50 million yata. Tapos biglang naging secretary ng PCSO or basta napunta siya sa PCSO. Si Laurel Tiu na nasa Department of Agrarian Reform or DAR, Department of Agriculture pala, DA. Nagbigay din sa kanya ng donasyon tapos ayan na. Naging DA secretary na. Maraming salamat kay Trixie Bertodazo. Salamat sa iyong pakulay. God bless you diyan sa Europe. Thank you very much sa inyong appreciation sa ating pagla-live. So, ayun, double standards talaga ng gobyerno. Sana kung inimbestigahan nila si Marcoleta, sana imbestigahan din lahat ng mga tumatanggap ng campaign donation, campaign funds. O kaya tumatanggap ng pondo. Kasi tingnan mo, kung bibigyan mo ng weight, kung titingnan mo yung weight ng kasalanan, kung talagang may kasalanan si Rodante Marcoleta, hindi naman tumanggap si Rodante Marcoleta ng pera ng taong bayan. Hindi naman siya tumanggap ng pera galing sa DPWH. Hindi naman siya tumanggap ng pera galing sa mga proyekto. Tumanggap siya ng pera galing sa mga tao para na ang ibig sabihin ng pera na yun is utang na loob. So para sa akin, na kung totoong nangyari yun, na violate niya yung pagtanggap ng regalo na violate niya. Pero kung titingnan mo, may naagrabyado ba ng mga Pilipino? May ninakaw ba na pera ng taong bayan? Galing ba, ito bang mga tinanggapan niya ng pera? Kung meron, kung totoo, ito bang mga tinanggapan niya ng pera, nakinabang ba sa kanya nung siya ay congressman? Nakinabang ba sa kanya nung siya ay, senador? Kasi kung titingnan mo, yung kay Erwin Tulfo, ang nagbigay sa kanya ng campaign funds, kontratista ng gobyerno. O yun, may conflict of interest. Si Mike Defensor ba, meron bang kontrata sa gobyerno? Kontratista ba siya? Taga DPWH ba siya? Hindi. Let's say for example, totoong tumanggap si Marcoleta. Naka-apekto ba yun sa buhay ng mga Pilipino? Yung tinanggap ba niya na pera? Galing ba sa nakaw yun? Legitimate naman itong mga negosyante na ito. Pera nila yung ibinigay nila sa kanya. Hindi naman pera ng gobyerno na nilaban nila tapos ibinalik sa kanya katulad nung kay Janet Lim Napoles, di ba? Kasi yung kay Janet Lim Napoles, pera ng gobyerno yun. Nilagay sa NGO niya. Tapos nilabhan yung pera, ibinalik sa senador. Ganun ang nangyari nung kay Janet Lim Napoles. At involved si Bongbong Marcos diyan sa Napoles scandal na yan. Hindi ba? So, double standards talaga. Anong mas ipaprioritize ko? Yung kaso ni Martin Romualdez na tumanggap ng pera galing sa flood control scandal, tumanggap ng pera galing sa DPWH, diniliber ng 18 o 22 Marines, tumatanggap ng mga mali-malitang pera. Ano mas aasikasuhin ko? Yung gumastos ng pera ng taong bayan, tumanggap ng pera galing sa pera ng taong bayan, o tumanggap ng pera galing sa pribadong sektor? Sinong unahin ko? Parehas lang na labag sa batas. Pero kung titingnan mo, mas may bigat yung paglabag sa batas ni Romualdez dahil tumanggap siya ng pera galing sa pera ng taong bayan. Di ba? Ganun lang naman yun. So, dapat, ang inuuna, hindi ko naman sinasabi na hindi dapat kasuhan si Marcoleta. Ang sinasabi natin dito, dapat si Martin Romualdez ang inuuna nila. Si Sandro Marcos dapat yung inuuna nilang imbestigahan. Dahil ang una nilang iniimbestigahan, si Kimbo, lumabas yung pangalan ni Kimbo dyan. Siya ang Appropriations Committee Chairman na pumalit kay Zaldico at nagpasa ng 2026 budget, di ba? So dapat yan yung mga inuuna. Sino pa? Yung mga nakatanggap ng maleta di umano. Halimbawa, si Trillanes naman kasi hindi na siya taga-gobyerno nung tumanggap siya ng pera galing dito sa flood control, pero planderous pa din yan kasi pera ng taong bayan pa rin yan kung totoong may tinanggap siya. Tapos sino pa ba yung mga tumanggap? Sila Abante. Tapos yung namatay daw na ako, may tinanggap din yun, patay naman na yan. So, hindi na rin natin pwedeng singilin yan. But may rami pang mga buhay na mga congressman na nakatanggap di umano ng pera galing sa flood control scandal. Bakit hindi yun ang kinakasuhan? Bakit mo kakasuhan si Rodante Marcoleta na tumanggap siya ng pera galing sa mga pribadong tao? Hindi ba? So, yun ang yun ang isang malaking problema doon, yung
yung double standards talaga. Alam naman natin na ang gobyerno natin ganyan naman talaga. At alam naman natin na talagang kaya kinakasuhan si Rodante Marcoleta, it's because naging critical siya kay Ping Lacson. And si Ping Lacson talagang inaano siya, pinepersonal talaga siya ni Ping Lacson. Kasi okay na Senado pero si Ping Lacson hindi pa rin humihinto ng pag-atake kay Rodante Marcoleta. Kaya kasi inaatake ni Ping Lacson si Rodante Marcoleta kasi ibinisto ni Rodante Marcoleta si Ping Lacson kung gaano siya kakorap. Kung gaano pinagtakpan ni Ping Lacson itong mga magnanakaw sa pera ng taong bayan sa flood control scandal diyan sa kanyang Blue Ribbon Committee. In-expose yan ni Marcoleta. Kaya humingi ng tulong itong si Lacson sa kanyang fellow Caviteño, di ba? Taga Cavite yan si Lacson. Tapos Cavite itong si Boying Remulla. Cavite din itong Department of Justice. O kita mo, di ba? So humingi siya ng tulong para idiin ito si Marcoleta, para ipahiya si Marcoleta. Akala siguro nito ni Ping Lacson, bakla si Marcoleta katulad niya, nauurong at magtatago. Pero sabi nga ni Marcoleta ready siyang makulong para lang naipakita sa taong bayan talagang pinaglalaban niya yung karapatan ng mga Pilipino na hindi dapat manakawan ng mga nasa gobyerno. So yan ang malaking issue natin dito ngayon, yung pagiging double standard.